online healing, Miss Pauline? Pagka online po kasi, sa akin po, inuuna ko po muna yung basic. Kasi pagka nauna ko po nakita yung basic, saka ko po i-coconnect doon sa nararamdaman ng pasyente. Kasi unang-una po, ang basic ko po ng ah, pag-o-online healing, ganun din po sa actual, ay pinagpapantay po itong guhit, pagkapantay na po itong guhit sa kabila, gaganyanin po, pagpapantayin po. Halimbawa, sa akin po ganyan, pagpapantayin ko po ito. Ayan, mas mahaba po yung aking kaliwa. Ibig pong sabihin, ako po ay spirited sa oras na ito. Pero wala naman po akong karamdaman. Yun po. Do'n ko po binabase para makita ko po kasi kung ang kaliwa pong kamay ang mas mahaba yung daliri niya, gumanyan po siya, pagkapantay po, kailangan po pantay, naka-compress po yung inyong mga daliri, ganyan. Pagkapantay po siya, ibig sabihin at may nararamdaman ka pa sa katawan, ibig pong sabihin yun po ang kailangan mo po ay doktor. Physical na karamdaman po ito. Ngayon po, pagka humaba naman po yung kaliwa at naging ganyan po, ibig pong sabihin ito po ay elemental. Kumbaga lahat yung elements, pwede na din po itong kaluluwa dito. Ganun po. And then pagka humaba naman po yung ating kanan, ibig pong sabihin, ito pong iyong sanhi ng iyong karamdaman ay gawa po ng tao. Minsan po, pagka humahaba din po yung kanan, nagkakaroon po ng tendency yan doon sa, depende po kung doon sa mensahe, minsan po nagko-connect po yan sa mga namatay nating mga kaanak, mga na kaluluwa na nais na magparamdam sa atin, nagko-connect din po ito sa kanan. Kaya napakahalaga po talaga ng bukas na bukas yung inyong pagtanggap ng mga mensahe sa ating mga bantay at sa pagkukunik po dito sa ating pasyente. Yun po, yun yung pinaka-basic ko po. And then, pangalawa po, pag sa online healing, automatically nagpapapasa po ako ng picture. Kasi sa picture po, doon ko po makikita kasi automatically po yan, pagkabukas yung mata ng isang manggagamot, makikita mo po doon sa picture ng isang tao kung sino yung gumagambala sa kanya. Kung ito po ay tao, kung ito man po ay elemental, yun po makikita po dito sa mukha ng tao. Kasi minsan po, nagkakaroon po siya ng imahe doon sa paligid or dito sa kanyang mga parte ng katawan na ganyan, or especially sa mukha, sa noo, ganyan, lumalabas po dito yung kanyang kumbaga elemental or tao na may gawa sa kanya, lumalabas po yun sa reflection ng kanyang mukha. Yun po. Okay. And then pangalawa po, pangatlo pala, ito naman pong pagse-send ng tubig online. Ngayon, pipicturan po yung bunganga ng baso na maaring inumin ng pasyente. Pipicturan po yung bunganga, yung kitang-kita mismo yung laman. Minsan po doon, nakikita ko po yung mga elements na nandoon o kaya kung ano man yung sakit niya sa katawan, nagre-reflect din po dito sa tubig. Ayan. Kaya po napakahalaga po talaga na napag-aaralan natin lahat nung isi-send nilang bagay para mas mapadali po yung connection natin, para mas mapadali po na mapagaling natin yung pasyente at ma-detect natin kung ano man po ang naging sanhi ng kanyang karamdaman. Kasi kapag hindi po nakuha yung kanyang karamdaman, lilipat po siya, magpapalit ng mga manggagamot kung sino-sino na po ang mapupuntahan niya. Kaya yung iba po, nagkakaroon ng, kumbaga, palipat-lipat, marami na kaming pinanggalingang manggagamot, pero hindi pa rin nawawala. Kasi nga po, hindi pa po na-detect kung ano talaga yung kanilang karamdaman. Yun po. O kaya, yung manggagamot po na nilang pinuntahan ay hindi po nila kakamay. Kasi minsan hiyang-hiyang po o kamay, sabi nga nila kamay-kamay. Ayan po. Okay. So, I hope naintindihan nyo kung ano yung ibig sabihin ng online healing. So, meron tayong nag-comment dito kay Carla Omboy. Ang tanong ko lang, Carla, so since ikaw yung
isang nag-comment dito about dun sa nararamdaman mo. Okay ba sa'yo na magpa-online healing ka ngayon? Kasi kung gusto mo magpa-online healing ngayon kay Miss Maulin, ipapasok ka namin dito sa StreamYard. I-message mo lang ako para tsaka i-add mo ka as friend para maisama ka namin para mai-online healing ka kung okay sa'yo. Okay, so kung okay sa'yo, i-add mo ako as friend. Teka, wait ha. Okay, so kasi hindi pa tayo friend eh. I-add mo ako as friend. Teka, wait ha. Ito yung FB page ko. Hindi ko kasi makita yung ano eh. Ito yung FB page ko. Hindi ko kasi makita yung ano eh. Nakaano ko sa cellphone eh. Yan, i-add mo muna ako para i-add mo muna ako para mapit ka ng link. Na-add mo na ba ako? Na-add mo na ba ako? So, habang hinihintay natin, Miss Maulin, si Carla, Yes po, ma'am. na i-add niya ako at i-accept ko naman siya. Baka meron ka pang pwedeng maidagdag doon sa binanggit mong online healing. Kasi sa online healing po sa akin, sa aking meron po kasi din akong healing group. Mayroon din po akong healing group chat. Sa amin po, pagka sinabing online, kahit na actual pa yan, libre po ang aming tanggap niyan. Opo, wala pong babayaran unless na lang po na yung aking pasyente gustong kumuha ng mga pangontra na depende po sa klase ng pangontra. Kung yung pangontra na kanyang kinuha o kaya yung gusto niya ay kagaya po ng ganito na may simbolo, kailangan po nito talaga may bayad kung magkano po ang puhunan nito. Pero po, kumbaga, pagka hindi naman po kailangan na bayaran, hindi naman po pinapabayad, kumbaga. And then, doon po sa mga herbal na ating gagamitin, kaya ibibigay sa kanya o kumbaga irereseta sa kanya na mga dapat niyang inumin na herbal, kumbaga siya na po yung magpo-provide. Although kung meron naman po tayo, pinagkakaloob po natin ito ng libre. Po. Okay. So, okay. And then so, kung gano'n, and then po, for example, ito po isa ang natin, mga viewers natin, gusto niya magpa-online katulad ni Carla Omboy, so free ito. So, wala naman itong babayaran sa inyo. Kaya sayang, grab the opportunity. So, ito, I think itong kay Carla Omboy, project. So, i-message ko siya. Carla. Pakilike mo muna yung itong YouTube channel namin. Ito, i-send ko ngayon sa'yo ha. Pakilike na lang para mapilitan tayo, para makapasok ka agad. Itong sa FB page, pakilike at saka mag-join ka. So, yun. Anong bintana, Miss Maulin? Yung mga ibang online ilang session ang ginagawa mo para hanggang sa tuloy silang gumaling. Sa akin po, ma'am, meron po tayong mga for updates na sinasabi. Kumbaga, yung kinabukasan po, kailangan po nating i-update sila kung ano ba yung naging resulta. Kasi mostly po ako lahat ng mga naging pasyente ko, hanggat maaari po, isang session lang sila.
Kasi dapat sa isang session na yun, malunasan na po natin yung kanilang karamdaman para po baga kasi lalo na yung mga matatagal na nilang pinagdadaanan, kumbaga, para agad-agad kumbaga makaginhawa na sila. Pero mayroon po tayong mga for updates kagaya po ng mga ano natin sa high blood, yung mga pasyente natin na high blood, yung pasyente natin na diabetic, pasyente po natin na mga stroke patient, ina-update ko po sila. Opo, kahit po yung mga pasyente natin ng kulam, ng barang, ganyan, ng mga elemento, ina-update ko pa rin po sila kahit na sila po ay kumbaga magaling na o kaya pagka hindi pa po sila nag-message, kailangan po silang i-update para kumbaga ma-sure po natin na talagang magaling na po sila. Ngayon po, dito po sa ating gamutan, hangga't maaari po, ayoko po na sila ipabalik-balik sa akin kasi mas danas ko po kasi na magkaroon ng karamdaman. Kaya po, mas gusto ko po sa yun po. Yun po. Kasi minsan po sa gamutan na ganito, halimbawa, pagka malala po yung kanilang kondisyon, like na kailangan na po silang ikumbate, pwede po silang pumunta dito sa aking location ng oras para po mas madali. Kasi pagka inaktual po ang isang tao, mas madali po yung contact. Hindi po talaga ito makakatakas. Kumbaga, hindi kanila kayang takasan kahit na halimbawa, ito po yung for example, ito po yung sa mangkukulam, ito yung manika. Tapos pagka kumbaga yung karayom nila nakadikit lang pong na ganyan, kahit nakadikit po na ganyan, pagka tinira po natin yan ng actual, kumbaga at makaano po sila ng ating basbas, makatanggap sila ng ating basbas, tatamaan pa rin po sila kapag inulit po nila ulit yung pagtutusok. Kasi ang kinakarga ko po na sa pasyente na panalangin at pondo sa pasyente, yung habang tinitira ka, lalong lumalakas yung pasyente. Yun po ang kinakarga ko sa kanila. Okay. Pero if ever ba, wala ibig sabihin is, if ever ba wala kang problem? Nagkakaroon pa lang po tayo ng problem kapag po sa like for example sa pasyente, kapag nagdadalawang isip po siya, yung wala po siyang kumbaga gusto lang niyang magpagamot para lang kumbaga maibsan yung kanyang pakiramdam, pero kumbaga parang hindi pa rin naman po siya nagtitiwala pagkatas niyang gamutin, ganun, parang nagkakaroon po tayo ng contradiction doon. Kailangan po talaga yung tiwala mo sa Diyos at saka tiwala mo doon sa taong gagamutin ka, doon sa taong naging kasangkapan para ka gumaling ay kagaya po ng pagtitiwala mo sa Diyos. Dapat po intact po talaga yung iyong pananampalataya. And then, pangalawa po, dapat po sa halimbawa sa ganitong gamutan, kung sino man po yung mga kapamilya na hindi po naniniwala, at alam po natin na kumbaga makaka-distract po sila dito sa gagawin, wag na po nating palapitin para hindi po ma-distract yung ating gamutan, ganun po. Kasi minsan nakakaabala din po sila kasi minsan halimbawa kapag kinumbati mo yung pasyente, tapos nakita nilang nasaktan yung pasyente, tapos magpapanik na sila. Anong nangyari? Anong ginawa mo sa ganyan? Kasi marami na po akong naging pasyente na ganyan, yung nagpanik sila nung yung sinapian yung pasyente. Kaya po ang nagiging masama po yung manggagamot kasi akala nila na yung manggagamot nagkarga ng kung anumang bagay doon sa anumang mahika doon sa pasyente. Kaya ganun ang nangyari doon sa pasyente. Meron po yung mga tao talagang ganun na tamang hinala. Kaya po pagka kakausapin bago po magpagamot, dapat kausapin muna yung mga miyembro ng pamilya na ako magpapagamot sa espiritual at kailangan ng malawakang pangunawa. Yun po. Para po hindi po tayo magkaroon ng contradiction sa nanggagamot at saka sa ginagamot. Yun po. Okay. So, sige.
And then, ilan na ba yung nakapag-try ng online healing sa'yo? Marami na rin ba? Hindi ko naman po binibilang kung sino po yung nagpapa-online healing sa akin kasi po ang kawang gawa po hindi mo pwedeng kwentahin yan. Kasi kumbaga Diyos po ang magpapala sa'yo. Then kahit sa gamutan po, minsan may pinupuntahan po akong area, minsan mga 200 katao po ang ginagamot ko sa isang araw. Ganun po. Kakapila lang po sila. Okay. Pero, so ibig sabihin, ano siya, personal siya? Opo. Kahit sa online din po, kumbaga naggagamot din tayo kahit sa kumbaga ng ganito na maramihan, kaya lang po kumbaga pinapasok po sa GC ilan silang magpapagamot. Ganun po. And then schedule po kung sino yung mga admin ko na maghahawak ng pasyente at sino yung walang ginagawa at sino yung hindi busy, kung ako po yung busy kaya po pinapasok ko po sa aming GC. Ganun po. Okay. So, sige. So, habang hinihintay natin makapasok si Carla Umboy, may tanong lang ako na isa pang question. Nag-comment na rin dito. Okay. Sabi ni Carla Umboy, okay. Wala na iba pang nag-comment. Maliban sa mga dati pang ibang pang nag-comment. So, ang tanong ko, susunod akong tanong sa'yo, kung sakaling sa online healing, sabi ko nga kanina, isa lang, isang beses lang, and then after that, ano siya, gagaling na ba siya o meron din siyang tinuturo ka na paano siya depende po ma'am kasi pagka yung kanyang karamdaman ay dagmaterial po sa kanyang katawan, halimbawa yung barang nagsugat-sugat yung kanyang katawan, ayun po, mayroon pong mayroon pong update yun. Ina-update ko po hanggang matuyo yung kanyang sugat, ganun po. And then halimbawa, yung pong nakasagi, usually po ang nagiging pasyente ko dito madalas yung bong nakasagi-sagi, nakasaboy ng mainit na tubig, ganyan, tapos nagsugat po yung katawan, kailangan po yun talaga i-update. And then kailangan po kumbaga inaano ko po yung tamang gagawin nilang medication para po mas madaling gumaling yung kanilang karamdaman. Pero sa isang gamutan po, sa paraan pa lang po, hindi ko po yun bibitawan. Kumbaga hindi po kami magpapaalam sa isa't isa hanggat hindi po bumubuti yung kanyang pakiramdam. Yun po. So ibig sabihin hindi lang isang beses. So hanggang sa gumaling siya. Diretso yun. Yes po. Okay. Pero meron ka rin bang mga for example, sabihin natin, hindi siya agad-agad gumaling. Paulit-ulit yung sakit. Sa ganyan po, meron po akong mga for updates na paulit-ulit po yung kanilang nararamdaman kasi nga po, depende po doon sa kanilang status ng kanilang katawan. Kung ito bang karamdaman nila ay physical, kasi po, ang masaklap po kasi dyan kapag ka-physical. Like for example, meron po akong isang for update na pasyente lagi araw-araw. Kumbaga, pagka sumakit yung ulo nila, sabing ganun, Nay, sumakit po yung ulo ko, sabing ganun, pwede po ba nyo akong gamutin? Ganun po. Kasi po, sa mga anak ko lang po ako, kaya sa mga admin ko lang po, pinagkakaloob yung pangtanggal o pambaklas ng mga sakit-sakit sa katawan, kumbaga instantly, para maibsan yung kanilang sakit, imbes na uminom po ng gamot. Ganun po. So, ganyan po, sinasabi nila, Nay, masakit po yung ulo ko.
Nay, masakit po yung namamaga po yung paa ko, ganun po. Kasi kumbaga, doon po sa mga kinain nila, yung contradiction po ng kinain nila, kasi doon po nakabase kung ano po yung nararamdaman nila sa katawan. Then, kapag ka ganun, sinasabi ko sa kanila, o sige, sabi kong ganyan, i-send mo sa akin yung bunbunan mo, kaya, wait ka lang, sabi kong ganun, pagka sa video call, hihipang kita. O, pagkatapos ko pong hipan, kukumustahin ko na po yung kanyang pakiramdam. Kapag kasi sinabi niya, okay na po, Nay, salamat po. Ganun po. Okay na po yun. Kasi, kumbaga, nagbabago ng mood yung ating katawan. Depende sa klima na ating nararamdaman. Pagka yung, kahit minsan kasi yung mga regular na lang na sakit na nararamdaman natin sa pang-araw-araw, kumbaga, dahil nagbalit ng klima, sumakit yung ulo, sumakit yung ngipin, ganyan. O kaya, may masakit yung mga kasukasuan, hindi makalakad, namamaga yung paa, ganun. Siyempre, kumbaga, pagka may mga sakit na, kagaya sa mga anak ko na may mga sakit na, kumbaga, na mga hawak ko na anak-anakan, sinasabi nila sa akin na, agad-agad na, masakit po yung ganito ko, sige, manalangin ka lang sandali. Maya-maya po okay na sila. Ganun po. Kasi, kumbaga, ginagamot na po. Iyon po yung mga araw-araw na, halimbawa, yung hindi maganda kasi nakakalimot din po tayo kahit nasabihin natin na maglagay tayo ng note na halimbawa sa may mga UTI. Meron ka ng UTI tapos kumbaga magkamali na makakain ng maalat, makakain ng matamis, tapos napasobra. Di ganun po, syempre, aatakihin na siya ng rayuma, ganyan, magsasakit na yung dito niya sa gilid. Syempre, hindi po yun may iwasan. Kumbaga, na mapasobra tayo ng pagkain o ano tayo ng halimbawa, sa may handaan, nakapunta tayo doon, tapos yung mga pagkain doon, masyadong mamantika, yung sa pagkain natin, ganun, usually po. And then, sa ginagawa natin, halimbawa, yung naglakad maghapon, tapos namaga, yung paanay, namamaga po yung paa ko, sasabihin po nila. Yun talagang bumabalik sila as a consultation, nagko-consult po sila kung anong dapat nilang gawin. Ganun po. Okay. So, wala pa yung Carla. Wait lang ha, i-uncheck. Kasi i-uncheck. Kasi ang internet ko, ano nga, may hirapan talagang So, check kung ano nasaan na si Carla. Okay. Di pa rin daw. Iba na lang. Kunin niyo po, ma'am. Ay, sayang. Hindi siya makapasok. Maaari naman po yan kahit na hindi po siya makapasok, ma'am. Pwede naman po siya bukas na po siya ng DM. Pwede yung sarili niya, tapos ipadala niya sa Messenger. Pwede ba yun? Yes, ma'am. Bukas naman po silang mag-message po sa akin. Okay. So, if ever hindi daw siya makapasok. So, ganito, Carla. Try mong sarili mo. And then, isend mo sa Messenger para mapakita ko kay Maulin. Tingnan natin. Sige, magpapakita ako ng comment habang pinapadala mo yung picture mo sa Messenger, okay? So, ito kay Bell Lumang. Boses nyo. Ayan. So, ayan. Ano pa ba yung tanong? Ganito pala, Miss Maulin. Habang hinihintay natin yung picture ni Carla, naniniwala ka ba sa part pa rin ba yung online healing? Yung parang sinasabi, actually may sinabi si Ma'am sa akin yung distance healing. Yung pwede kang, kunyari, nandito ka sa Pilipinas, tapos, yung pasyente mo nasa US. So, kumbaga, distance healing yun. And then, pwede kang mag-opera. For example, meron siyang sakit sa puso. Pwede mo operahan, pero distance siya. Kaya ba yun? Yes po, ma'am.
Meron ka na nagawang Spiritual po. Yes po. So, paano ginagawa yun? Operasyong spiritual po. Spiritual po Kunyari, ang, for example, ang proseso nun. Halimbawa, nasa US ako, ikaw naman nasa Pilipinas. Paano ang surgery, ang heart surgery nun? Kung let's say, sabihin natin gusto kong magamot yung puso ko, pero kailangan ko mag-undergo ng heart surgery, pero ikaw yung gagawa usually nun. po Paano pag ganyan po, masilang, sabihin natin gusto kong magamot yung puso ko, pero kailangan ko mag-undergo ng heart surgery, pero ikaw yung gagawa nun. Paano ang sistema nun? ito po kasi pagka heart surgery po, masilang bagay po. Kaya sa messenger po, through video call kasi kailangan pong open part po yung dibdib para maano po natin, kumbaga makita. And then syempre, pagka lalo na sa babae, halimbawa nakikita na yung cleavage, kumbaga, hindi po dapat ito halimbawa sa isang GC, kailangan pong private po para walang nakakakitang iba. Ganun po. Okay. Ganun po ang ginagawa ko kung baga direct yung sinasabi mo ganyan, operation. bicol po ang ginagawa natin. Then, uoperahin po at saka connecting sa pasyente. Kumbaga, Okay. live po nating uoperahan niya kung paano. Okay. Yung sinasabi mo ganyan, operation. Yes, ma'am. Ayan, yung katulad nung heart operation or surgery. Okay. Paano yun ginagawa? Paano ma-operahan, Ayan, yung for katulad example? ng heart operation or surgery, paano yung ginagawa? Spiritual po, ma'am, through spiritual operation. Maulin, Actually, ito siya. Nakikita mo ba? Alis ka kasi dyan ako. Dali lang, ma'am. Sa akin naman ang nagluluko. Nakikita mo? Kailangan po, Or ma'am, gusto mo close up po. i-send ko sa'yo sa messenger. Sa messenger po. Yes po, ma'am. Pakisend na Okay. lang po sa messenger. And then, ang pakiusap ko po sana sa magsisend, ma'am, dapat po paki-close up po yung kanyang picture. Like ganito. Yung mukha lang po ang makikita. Mukha lang. Close up picture po okay naman lang. ang mukha lang. Hindi na po kasama yung katawan. Okay. So, yung mukha lang niya, yung kumbaga, yung tawag dito, parang katulad ng by 2 or 1 by 1 Opo, yung preferably po dapat yung ayan, 1 by 1 po. Ganon. Okay. So, Carla, mag-send ka ulit yung lang. Okay. So, Carla, yung ulit yung by 1 or 2 by 2 na picture. Pwede ba yung half body? Pwede yung half body? Hindi po kasi ang mukha lang naman po ma'am ang titignan ko. Doon ko lang po babasahin sa mukha. Kaya okay lang po kung yung mukha lang nakapos. And then, ang pakiusap ko lang po, sana po, wag po masyadong kapalan ng filter. Mas maganda po yung talagang natural look. Filter po. Walang makeup? Kasi po, Mukhang naka-makeup automatically siya ng mga punto, may mga filter po yan. Naka-makeup. Ayan, tingnan mo. Yung kanyang huling pinadala.
Ano ba yun? Ganun. Pwede na ba yan? Pwede na ba yan? Hindi po ako makabasa ng chat, ma'am. Wait lang po. Hindi ka makabasa ng Ay, chat. hindi ka makabasa Okay. ng chat. Yung sa messenger? Yung sa messenger? Opo. Ha. Teka ha. Try ko pa rin. Ito. Teka ha. Try ko pa rin. Ito. Wait lang po. Nakikita mo na? Nakikita mo na? Yes po, ma'am. So, teka ha. Babasahin ko lang yung kanyang ano. Wait. Ayan po. Sa ngayon po So, basahin ko lang yung kanyang ano. Meron daw siyang karamdaman eh. Actually, nasa Saudi siya ngayon. Nasa Saudi siya. sige, okay na po yun, ma'am. Okay na to? Okay na? Ay, nako. Meron daw siyang karamdaman eh. Yes, ma'am. Yung pusa nga. Okay na to? Yes, ma'am. Okay na po. Okay na? Yes, ma'am. Nararamdaman ko po, sabi ni Carla, nararamdaman ko po palagi akong nanlalamig. Actually po, Parang nanginginig ang katawan ko. Sabi ng nanay ko, nervous daw. kanyang- Nervous. ang karamdaman po ay meron po siyang pasma sa katawan. Kasi sa nakikita, tsaka meron din po siya. Nararamdaman ko, sabi niya, sabi ni Carla, nararamdaman ko po palagi akong nanlalamig. Parang nanginig ang katawan ko. Hindi lang po talaga totally nervous yun kasi may pasma po siya sa katawan. May pasma. Pasmado po siya, nakikita ko po. Isa pa po, kasi yung pasma po niya, matagal na po yan. Kumbaga, and then sa ngayon po umaatake. And then, yung pong meron pa pong spiritual na kasama. Spiritual na kasama? Sino yung kasama niya? Yes, ma'am? Yes, ma'am. Pero sino yung kasama niya? Spiritual. Ang may papa Spiritual na kasama? Sino yung yes. kasama niya? Nangyayari po kasi sa kanya sa ngayon, kumbaga, kung isa pang nagiging sanhi kung bakit siya nagkakaganyan kasi meron pong taong nagkakagusto sa kanya and then, kumbaga, yung dumarating Pero din. sino? Yes, ma'am. Kasama niya? Continue. Spiritual. Sa spiritual po doon sa
bahay ng kanyang amo. Kaya po ganun. Pagka nagsimula po sa paa yung kanyang nararamdamang lamig, ibig sabihin po, mga kaluluwa po na naroon doon sa nakatira doon sa bahay Okay. na kanyang So, pinapasukan. bale, so ibig sabihin, dun sa kanyang trabaho ma'am. ngayon, may mga espiritu Okay na po, ma'am. na Nakaregister na po sa akin yung kanyang itsura. sakit. Oo nga eh. Ayan o. So, yan. So, ano, kumbaga, hindi lang siya nervous. Yes, ma'am. Asthma. Ano po ang question niya? Yun nga, ang tanong niya, So, bale niya, so ibig sabihin, dun sa kanyang trabaho ngayon, may mga espiritu. Yes, ma'am. Kaya po siya nanginginig po na ganun kasi, Ayan, kumbaga, pagka pumasok po sa kanyang paang sumapi sa kanya yung mga So, espiritu yan. na So, nandoon, nagpaparamdam sa kanya. Kaya po hindi dumadaan lang sa siya paa. nervous. Hindi po, kasi Asthma. mayroon pa po siya kasing pasma yung kanyang, kumbaga yung kanyang mga nerves ay naapektuhan na rin po. Yun nga, ang tanong na kanina, yung nararamdaman na po niya kasi may connection din po kasi siya, ma'am, sa spiritual. Kasi sa mga ninuno po nila, meron po siyang lahi ng mga albularyo at saka ng pagmi-medium po. Kaya po, so parang ano rin siya, parang faith healer din, kung tawagin, no ba? ma'am. So parang faith healer din. May lahi sila. Tama? Yes, ma'am. Okay. So, ano ang dapat gawin ni Carla? Ang aking sinabi. If ever, ano ang dapat gawin ni Carla Umboy? Miss Maulin. Ano ang dapat gawin ni Carla para Deadline gumaling? po siya, ma'am. Pagka ganun po, pagka hindi pa po niya kayang dalhin. Opo. may lahi sila. Opo, may lahi po siya sa bloodline. Mayroon pong root kasi nakikita ko sa kanyang mga mata. Kumbaga, mayroon pong isa pang taong ang dapat po niyang gawin sa ngayon ay, kumbaga, magkaroon po siya ng Ano dapat gawin ni Carla Umboy? magkaroon po siya ng panalangin. Magkaroon po siya ng panalangin. Ano ang dapat gawin ni Carla para gumaling? Unang-una, kasi nandyan po siya sa Saudi, ang ginawa ko lang pong pantanggal ng pasma sa katawan ay yun pong nana, yun pong menti. Yun po ang lagi kong iniinom para matanggal. Haluan ko po yun, nilalagyan ko po ng pure honey. Nagtitake po ako ng honey at saka gutom. Yan. And then, dapat po, pagka yung nanginginig na siya ng ganun, nanginginig na yung kanyang mga kalamnan, pag nagsimula po sa paa yung kanyang panginginig, para hindi na kumbaga iwaksin niya. Kumbaga pwede naman po niyang dakutin ng ganun, tapos sa kanya itapon, ganun. O kaya ipagpag niya yung paa, paluin niya yung kanyang paa ng ganyan, sa kanya hugutin, itapon niya para po hindi na bumalik-balik sa kanya yung nais na gumambala sa kanya. Kasi siya naman po mismo sa sarili niya, kakayanin po niyan kasi mayroon po siyang bloodline. Kaya lang po hindi lang po nadidevelop sa ngayon kasi kumbaga hindi pa niya natutuklasan at hindi pa po niya alam na pwede pala siyang magmana nito. Okay. Okay. Opo. Okay. So, yun lang ang dapat. Sa ngayon So, po, yun lang ang dapat. May madadagdag dapat gawin ni Carla Umboy para siya gumaling. Ang dapat po niyang gawin sa ngayon ay dapat po na meron po siyang dapat na mga pundo ng panalangin kasi po
kung papasok po siya sa pag-iispiritual, dapat po may devotion po siya unang-una para po mapunduhan yung kanyang katawan at saka yung kanyang spiritual para in case man na makasalamuha siya ng mga matataas na mahika, matataas na pwersa, matataas na kapangyarihan ay hindi po siya basta-basta matatamaan. Yun po. Ang maipapayo ko po sa kanya, dapat po may mga pondo po siya or kung gusto po niyang magdebosyon, pwede naman po. Pwede po niya akong i-message kung ano po yung dapat niyang gawin para po, kumbaga, kung gusto niyang pumasok, mapaunlad niya yung kanyang kakayahan at matuklasan niya kung saan siya magsisimula, kung ano pa yung unang step na kanyang gagawin, pwede naman po niya akong i-direct message. And then, ngayon po, ang tanong ko po sa kanya, ganun pa rin ba yung kanyang nararamdaman sa ngayon? Malamig pa rin ba o nanginginig pa rin ba yung katawan niya? O Carla, paki-message. Paki-message. Ka na lang sa comment. So, if ever kung ganun pa rin kanyang nararamdaman, anong ibig sabihin nun? Mas i-message po niya kung kumbaga ganun pa rin yung kanyang pakiramdam sa ngayon kasi para po makakonect ako sa kanya, makapag-teleport po ako sa kanya para magamot po natin yung kanyang nararamdaman ngayon. At kumbaga ayan, ang Carla, oo daw. Ganun pa rin man. Nanlalamig ka pa rin. O sige, pansumandali, ikaw ay pumikpit at ikaw ay manalangin ng isang ama namin kung unang-una kayo po ba ay Katoliko. Yun po muna ang tatanungin ko, ma'am. Okay na po yun, ma'am. Pwede niyo na pong ibaba. Ito message ko Carla, nanlalamig ng malawit at masakit ang ulo ko. O sige, unang-unang katanungan ko po, ma'am, bago po natin na lapatan siya ng Ano daw siya, gamot, Katoliko? Katoliko po. Okay po, mas maganda po kung kayo ay Katoliko. Hinihiling ko po na kayo po ay pansumandaling manalangin ng isang ama namin habang kayo po ay aking ginagamot. Yun po. And then mag-PM po kayo kung tapos na po kayong manalangin. I-message mo lang kami. Ako nang manalangin ang Carla. Ano yung ni Carla? Po, isang ama namin po. Magdasal ka ng isang ama namin. Pag natapos ka na, dapat ka-intim mo na. Pag natapos ka na, i-message mo kami. So, pag ganyan pala, Miss Maulin, paano ginagawa? Kasi kumbaga, hindi lang po yung ordinaryong sakit eh. May kasamang, ano ba yan, espiritu, elemental? Ano ba yan? Meron po siyang sakit ng yung elemental, mayroon din po siyang sakit na gawa ng tao kasi sa katotohanan mayroon pong root yung kanyang kamag-anak ng kanilang kumbaga hindi pagkakaintindihan o kaya sa yung away ng pamilya, mayroong root po sa kanya. Away ng pamilya? Yes po. Sa pamilya po nila. Kumbaga, mayroon pong nakaaway yung kanyang pamilya and then siya po yung kumbaga, yung sino po yung pinaka-weakest sa kanilang pamilya, siya po yung, kumbaga, siya yung weak ngayon, kaya po siya yung tinatamaan. Okay. Ayan, sabi niya, ay, yun po ang itatanong ko, tapos na pong manalangin. Kumusta naman po yung inyong pakiramdam? Mayroon po bang pagbabago? Kumusta daw Carla? Hintayin lang natin mag-message siya. So, okay na to, Miss Maulin? Pwede po ibaba. Yes po, ma'am. Okay na po, ma'am. Nangangalay na ako. Okay na po, ma'am.
Okay na po, ma'am. Kanina ko pa po pinapababa sa inyo, ma'am. Hindi niyo po ako naririnig. Kasi para makita mo lang yung kanyang Hindi, ano, nakita ko na po yung kanyang mukha kanina at na naka-record na po yun. Yun po. Okay. Kanina ko pa nga po kayo sinasabihan, okay na po, ma'am. Kaya lang po hindi po ako naririnig. Ayan, ang message yan, medyo nakuha ko ang sakit ng ulo ko. So, ibig sabihin, kanina masakit ang ulo niya, ngayon, medyo nawawala na. Yes po. Ito po kasi may follow-up na lang po siya. Kumbaga, pag ganyan po, medyo umuokay na po siya at salamat po sa Panginoon na kumbaga binigyan po niya ng paunti-unting heal yung ating pasyente. At wag po nating kalimutang magpasalamat sa Diyos na tayo po ay pinagaling niya kasi ako man po ay nandito para maging daan lang po ng kanyang kagalingan para makita niya po yung kapangyarihan ng Diyos. Na ako lang po yung ginawang tulay. Kaya po ang pagpapasalamatan po niya automatically sa Panginoon Diyos po, ibabalik po niya yung papuri at pasasalamat. And then, yung pong i-reseta natin sa kanya, yung pong mga i-intake niyang herbal na meron dyan sa Saudi. Mag-take po siya ng honey kasi, kumbaga, hindi na po nag-circulate yung kanyang nutrition sa katawan kasi dyan po, usually po, ang pagkain dyan, kundi kubos, yung mga manok, yan, then yung karop, yan, usually. And then, kaya, kailangan po, tuwing umaga, mag-take po siya ng 1 kutsarang honey. And po, tapos yung menti po o yung nana, ilalagay, maghugas po siya ng mga ilang tangkay ng nana, ano lang po niya, ilalagay niya lang po sa mainit na tubig para gawing tea. Yung fresh po na nana, ang ilalagay niya sa tapos kung pwede niyang haluan ng asukal para may lasa. Ayan, yun po ang lagi niyang iinumin. Para po ma-relieve yung kanyang panginginig ng katawan. Okay. So, nakuha mo ba, Carla, nakuha mo yung advice niya, ni Miss Maureen Day? Mag-comment ka sa amin kung nakuha mo. Kung hindi, pwede naman yung ulitin para masulat mo. Okay daw, nakuha daw niya. Ilang beses Yes pa po, lang ng gabi. Alin po, ma'am? Yung pinapagawa mo sa kanya, yung sinasabi mo, yung pong inumin. Yung pong iinumin po, ma'am, kung hanggat maaari po, sa isang araw, kailangan, kumbaga, twice a day. Kasi sa ngayon, medyo malala yung kanyang pasma sa katawan, kaya kailangan twice a day po. Or as open po na pwedeng, yun na lang muna yung gawin niyang tsaa. Opo. Okay. And then yung honey po, automatically po, araw-araw po dapat nagtitake po siya noon para, kumbaga, laging malakas yung katawan niya. Kasi pagka ganyan pong nasa abroad, naiintindihan ko po. Kasi ako po ay galing din dyan sa Saudi. Kaya wala po tayong ibang kakapitan, kundi yung ating katawan, na yung ating kalakasan. Kaya malaking bagay po yung pagkain natin ng 1 kutsarang honey sa umaga. So, ayan. So, sana nakuha mo yung advice ni Maureen Day at ilang araw niyang gagawin yun? Yung pong sa honey, maari pong araw-araw yon na gagawin niya. Kung meron naman pong available na honey doon po sa kanila. Mag-intake po siya araw-araw para po yung kanyang kalakasan ay continuous po kahit po napapagod siya. Basta po, kasi yun, yung pag nag-intake po kasi tayo ng honey kahit na pagod po tayo, kahit na matrabaho po yung buong maghapon, kumbaga papawisan ka at normal na pawis po ang mararamdaman mo, hindi po yung panlalamig ng katawan. And then, syempre kasi
napapagod siya tapos overfatigue siya tapos na ililigo na ikukontra. Kaya po yung mga ugat natin, kumbaga yung mga nerves natin, iyan napapasma din po sila. Kaya po ang panggamot natin unang-una yung nana. Kasi yun lang po ang meron dyan. Wala naman po kasing sambong dyan at wala din pong ano nang dyan. Kaya po, yun lang po ang pinagagamot ko noon. Kasi ako po din po, naging ganyan din po ako sa Saudi sa sobrang pagod ko. At saka yung minsan kulang sa tulog, yun po. Okay. Okay. Mahirap. Yes, ma'am. Ayan. So, ang sabi ni sabi po, ma'am, thank you very much po, ma'am. Yes po. At saka kung may follow-up pa po siyang question, pwede naman po nila akong i-add at pwede po nila akong i-message inbox. Yun po. Para, kumbaga, magdire-diretso po yung kanilang kagalingan at makatulong po tayo sa kanila. Huwag pong mag-alala dahil wala naman po pagka ganyan online po, wala naman pong bayad. Ang basta't gamutan po, wala po akong bayad. Libre po kahit sino po, walang problema. Pa-priority ko po kayo kahit ako maraming ginagawa. Basta't po gagamutin, pa-priority ko po para maibsan yung inyong mga karamdaman. Yun po. So, ayan. So, sana and then mag-message ka na lang kung may tanong ka pa, mag-message ka na lang kay Miss Maulin. I-add mo na lang siya, Maulin din. Okay? And then may babasahin lang ako mga comment. Ito kay Big Big aside to good evening po. Ayan. So isa lang na yung additional comment. So, yan. Sana natulungan ka namin, Miss Carla Umboy, sa iyong karamdaman sa ngayon. Ang layo mo pala, nasa Saudi ka pa. Mahirap magkasakit, lalo na kung malayo ka sa pamilya mo. So, Miss Maulin, baka meron kang parting words kasi nasa last part tayo ng ating program. Any parting words sa mga nanonood sa atin ngayon? Yes, ma'am. Ipa-plug ko lang po yung aking page at saka yung aking group. Ang akin pong page ay Maulin Duterte po. Like and follow na din po ako para po dun sa mga gusto po ng mga crystal gemstone, ayan po, at saka yung mga pampaswerte or gamot sa katawan ng mga herbal, pwede nyo po akong i-add kahit na sa page ko. At open po kayong mag-message sa akin. And then po, pwede nyo din po akong i-message sa IG at saka sa aking Facebook account. Maulin D po ang nakalagay. And then, ang number ko po, pakitandaan na lang po. Kaya makikita naman po ninyo doon sa aking page, naka-attach po doon yung number ko kung saan po nyo ako makukontak kung wala naman po kayong messenger. And then, dito po, tumatanggap po ako ng pasyente sa bahay at bumibiyahe din po ako kung saan-saan na pagka hindi nyo po kayang lumuwas dito sa location ko at kinakailangan po na kayo ay hawakan at malala po yung inyong karamdaman. Kumbaga, tawid buhay po tayo, ganon. Yun talagang kailangan pong mahawakan kayo agad, makumbati ka agad, matanggal kasi po, ito pwedeng mag-cause ng kamatayan, ganyan, or mayroong mapinsala sa inyong pamilya ng malala. Kaya po, ganun po. Pwede nyo po akong sabihan na pumunta po sa location nyo. Kaya lang po, pagka ako po ay pumunta sa location nyo, automatically po, yung expenses po, yung travel expenses ay sasagutin nyo po. Ngayon, pwede po naman kayo magbigay na lang sa akin ng donation. Kung gusto nyo naman po, pwede din po namang walang bayad basta't nasa pakiusap nyo po. Kaya lang po, ang mga gamit po na mga pangontra ay automatically po yan, lalo na kung crystal, ito po ay may presyo talaga. Pero po yung iba po na pinagkakaloob ko na mga pangontra na may mga pangalan, yun po, wala po yung bayad. Hindi po ako nagpapabayad nito. Kaya lang po, talaga, yun po, talagang meron pong pamilin yung mga iyon. Pero po sa crystal po kasi,
personal lang po nating dasal at personal lang po nating kahilingan. And then, dito po, pagka tayo po ay nagreseta sa inyo ng mga iinumin na gamot na herbal, kailangan po, halimbawa, kayo na po yung mag-provide kung kakayanin naman din po ninyo. Kung meron naman po sa akin, ala naman pong problema. Pwede ko po depende po kung ito ay kailangang bilhin, talaga pong shoulder nyo yung pambili nun. O kaya babayaran nyo po. Pero pagka hindi naman po, hindi naman po. Yan po. And then, dito po, nagkukonsagra din po ako ng bahay. Pagka yung bahay nyo po isang tambak na kumbaga hindi maganda yung mga nangyayari or kaya may mga paranormal na nangyayari, may mga nagpapakita, binabagabag kayo sa panaginip, hindi kayo nakakatulog, binabangungot kayo lagi or laging may nag-aaway sa loob ng pamilya kasi kumbaga nakakaabalo yung mga espiritu na nandoon, sila yung nagiging host. Nagkukonsagra din po ako ng bahay, pati yung nakatira na po sa loob ng bahay. And then po, nagtatanim din po ako ng kristal sa mga business establishment, ganon. Maaari din po nyo akong kontakin doon. Yun po ay may mga nakatakdang bayad. Ang konsagra ng bahay at saka pagtatanim po ng kristal, may bayad po ito. Yun po. Pero po, ang gamutan po ay libre. Pwede po kayong pumunta dito sa location ko, wala pong problema yun. Okay. Yan Pero po, ma'am. Para Opo, ma'am, katulad- pwede naman po, Carla. pwede naman pong online, open po silang mag-message sa akin online, wala pong problema. Basta po may mga karamdaman, pina-priority ko po yun, ma'am. Opo. Okay. So, ayan. Is na nakatapos na tayo. I hope sana, lahat ng sana nang nanood, paki-like na lang po sana yung YouTube channel namin para makikita nyo po yung link dito sa screen natin. Kita po yan. Punta kayo doon. Punta kayo namin. And then, yung FB page po natin, makuha na rin po yan dito sa comment section. I-click nyo lang. Yung FB page po namin is Punto Kababalaghan at Elemento. Mag-join lang po kayo doon as a group member. Muli, nagpapasalamat po kayo at sa inyong pagtangkilik sa aming programang Hiwaga at Kababalaghan. At kung meron po kayong mga topic na gusto po natin ninyong pag-usapan o let's say meron istorya o pwede po kayo mag-email sa amin ng kababalaghan at gmail.com. O kaya naman, pwede po kayo mag-message sa messenger ng FB page po namin ng Multo, Kababalaghan at Elemento. Ang programang ito ng Hiwaga at Kababalaghan ay co-produce ng The Philippine Event News TV at The Philippine One. At mapapanood po ninyo ito live every Wednesday from 2 p.m. to 3 p.m. At Saturday, katulad po ngayon, 7 p.m. to 8 p.m. At ito po ay may replay sa Global Pinas Online TV Channel 168 every Friday from 1 p.m. to 2 p.m. So, maraming salamat po muli. At ako po ay natutuwa at palagi po kayong sumusubaybay sa aming programa, Hiwaga at Kababalaghan. At sa darating po muli na Wednesday at Saturday, sana muli po tayong manood at pakalitin po ninyo ang aming programa, Hiwaga at Kababalaghan. Happy weekend po sa inyo lahat. And thank you, Miss Pauline. Medyo maulan lang po ngayong Sabado at maingay po aking mga aso. Happy weekend. Thank you, Miss Pauline. Thank you po sa lahat. Bye. Bye-bye.